Ikaw ba ay napapariwara ang buhay? Tama ba? Ano ba gusto ng Diyos? Yan yung gusto ng Diyos. Umayos yung buhay mo eh. Ang gusto ng Panginoon, makaalam mo yung katotohanan. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng oras sa Kanya. Anong gusto ng Diyos? Ikaw ay maglingkod na may katotohanan. Anong gusto ng Panginoon, mga kapatid, na malaman mo yung kahalagaan ng kaligtasan? Anong gusto ng Diyos, mga kapatid, yung bang nalaman mo yung kaligtasan at ngayon, ibabahagi mo rin sa iba. Mag-i-invite ka rin. Magyayaya ka rin para meron din mga tao maglingkod sa Diyos. Na po, kaya sa buhay natin mga kapatid, be a doer of the word. Kailangan tayo na-equip. Ano yung may word na-equip? Ha? Para bang yung sundalo? Diba yung sundalo? Lulusog sa langan. Tama? Pag naging pagyera. So ngayon, magiging pagyera siya, wala siyang baril. Wala siyang bala. Mananalo ba siya? Hindi siya naka-combat shoes. Yung may combat shoes sila. Na po? Meron silang ano eh, di ba nga, minsan meron pa yung kukulay brand, no? Yung uling, no? Gano'n yun, di ba? Di ba? Di ba? Iniipin nila sa sarili nila. Tapos ano, kumukuha pa ng mga granada, di ba? Mga granada, okay, mga bala, nakapalipot sa kanyang katawan. Kasi nga, sasarap ako sa labanan. Di ba? Hindi siya pwede sumawak sa labanan, dahil hindi siya na-equip. Pag sinabi natin equip, kargata. Di ba? Yung bang nakaayos, yung bang nakahanda, ang ibig sabihin na na-equip. So, sabi ng Diyos, kung paano ang sundalo, na-equip niya ang kanyang sarili sa labanan, dapat ganoon din po ang mga mananampalataya. I-equip natin ang ating sarili. Bakit? Kasi meron tayong laban. Hindi tayo mananalo kung wala tayong gagawin. Kung hindi ka lalakad pa ng panalangin. Diba? Kung hindi mo lalakad pa ng pagbubasa ng salita ng Diyos. Kung hindi mo lalakad pa ng pananampalataya. Kung hindi mo lalakad pa ng iyong sarili, mga kapatid, dalubaro at yung pangunawa. No, po, at sana sa buhay po natin, nasabi ng Panginoon, patuloy tayong mag-equip. Patuloy tayong matuto. Patuloy tayo sa buhay natin, mga kapatid, na nang sa gano'n, sa buhay natin, habang tayo lumalaki, tumatanda, mas lalo tayong natututo. Anong gusto niya? Tumatanda kayong paurong o tumatanda kayong pausubong? Nakikita na kayo ng ano? Yung tawag doon? Yung umuurong? Kobong-kobong? Nakikita na kayo nun? Kobong-kobong? Yung sa lupa? Paurong yun eh. Diba? Diba yung lupa, binubutas niya, paurong. Dapat hindi tayo ganoon eh. Diba? Hindi tayo palubog. Dapat pausbog. Diba? Dapat pausbog tayo eh. Dapat yung bang tayo sa buhay natin, hindi pa kunti yung nalalaman natin, dapat palamin. Kasi bakit? Ito ang salita ng Diyos eh. Kaya nga minsan, pagtatamangin yung mga magulang, sabi nila, Pastor, pumupunta naman po sila ng church eh. Pero bakit wala nagbabago? Nakikinig naman sila ng Word of God, pero hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo. Sabi niyo po, tinulungan niyo na po maghugas, pero ngayon hindi pa rin naghugas, Sister Patricia. Di ba? Hindi pa rin marunong maglaba. Nagtatago pa rin. Di ba? Dahil sabi nila, di ba? Sabi nila, nag-isip pa sila eh. Pero bakit hindi sila natututo? Sino may kasalanan? Si Pastor. Ha? Si Pastor may kasalanan. Sino may kasalanan? Yung tao. Yung taong ayaw makinig. Yung taong ayaw mag-equip. Di ba? Yung tao na ayaw sumunod sa nais ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin, patuloy lang tayo mag-equip. Kami katapatan. Nabo, ako'y nagpapasalamat. Andiyan si Brother RJ, Sister Joy, Mother Mar, Sister Jenny, Nabo, Sister Kyla, Sister Patricia, Maylin, tayo lahat. Nabo, si Brother Emerson, no? Na nandoon tayo na handang sumuporta sa gawain ng Diyos. Na po, kaya lagi natin lagi sa ating isipan, ako, tinawag ako ng Diyos para maglingkod. Kaya ako nandito. Hindi lang ako basta tinawag ni Pastor. Di ba? Kung hindi tinawag ako ng Diyos. Kaya ang gagawin ko, pipiliin kong sumunod sa Diyos. Di ba? Ang tawag nga sa atin, church worker. Ano yung word na church worker? Pag sinabi natin church worker, tayo ay gumagawa sa gawain ng Diyos. Kaya nga worker eh. Di ba? Pwede ka ba maging church worker na walang ginagawa? Hindi. Worker nga eh. Pag sinabi natin worker, may ginagawa. Working. Di ba? Worker. Pag worker naman, tao. Pag ginawa mo na, work. Di ba? Work na. Yan, may no-workout mo. Na po? Kaya sa buhay natin mga kapatid, be a church worker. Di ba? Kaya kayo, tinutuloy niyo ba sa rin maging church worker? Di ba? Dito tayo. Linis, pawalis, maawit. Di ba?
nagpapasa ng salita ng Diyos, nag-i-invite, nag-feeding, nagtuturo ng mga bata, pumupunta sa iba't ibang mga lugar. Why? Because we are a church worker. Hindi tayo, mira, church worker pala ako, ibig sabihin may sahod ako kay pastor. Di ba? Hindi. Sino ba yung boss natin? Sino yung boss natin? Panginoon. Ikaw ba, tingin ka ba ng sahod sa Diyos? No. Ha? Oo, sabi niya, oo. Hingin ka sahod sa Diyos. Kung kaya nga Diyos, kukutongin ka. Sabi niya, binubuhay niya dito eh. Dahil nga sa akin, kaya ako nabubuhay, tapos hingin pa ng tao. Kung kaya pisilan mo yung ilong mo. Sabi ng Diyos, makakahinga ka pa. Tama? Eh, yung ano doon, sino ba naman tayo para mag-demand sa Diyos? Umili ng pera, umili ng sahod. So sabihin natin, Lord, nagtatanaw ako, bigyan mo akong pera, hindi. Eh, nga sabi ng Diyos, gawin mo yan para sa amin. Gawin mo walang hinihintay na kapalit. Di ba? Sino yung nagtatrabaho yung gusto yung may kapalit? Ha? Yung, diba, nililinis ka. Siguro, sa Brother Arnie, magdadrive siya. Di ba? Magdadrive siya sa church. Diba? Dapat may kapalit mo yung bayan. Pero pag sa labas, mahal yung bayan na. Pero sa labas yun eh. Di ba? Oo. Pero pag nalin si Diyos, wala mo. Okay lang kahit mapagod kasi sa Panginoon natin ginawa eh. Tama ba? Tama sis? Well, nagluto ko ng lugaw. Sister Joyce, nagluto ng lugaw na karaan siya. Kung ano magluto gusto rin. Pero dahil nagpagamit siya sa Panginoon. Kung magluto. May lasa. Masarap doon. Nung nakaraan. Wala pala sa layo ng iyo. So, ano? Ganyan lang isa. So, wala kasi iba nagluluto eh. Diba? Eh, nandiyan si Joyce. Paano magluto? Sabi ko sa kanya. Diba? So, ibig sabihin doon, shh! So, nakapagluto, yung ginawa na pagod, no? Nag-question is this, sige ba tayo ng, mag-iintay ba tayo ng kapalisyon? No, po, dapat, nasabi ng Panginoon, gumawa ka, dahil ginagawa mo yan para sa Diyos. Huwag kang maghintay ng chocolate. Diba? Kayo mga scholar, diba? Scholar kayo. Hindi, huwag nyo hintayin yung scholar. Bigyan kayo o hindi, dapat maglingkod pa rin kayo. Diba? Hindi nakabasa yung paglilingkod sa scholar. Yung iba nakakalungkot eh. Hindi mo lang binigyan, hindi na nagsimba. Di ba? O, kasi bakit? Wala na. Diba? Kasi daw yan napapansaan nila yung wala. So, mali. Hindi ganun. Consolation prize na yan, lagi sinasabi sa inyo. Po, binibigyan kayo bakit? Kasi gusto kayo maging masaya. Pero now, every time na tayo mag-o-offering tayo. Hindi ko na dapat sasabihin, mag-o-offering ka. Kung kaya kayo masasabihin mo sa akin, mag-o-offering ka. Hindi kaya naman siya. Tama ba? Pera. Diba? Nag-iipon ka na? Sir Jenny, hindi na kailangan sabihin niya. Kasi bakit? Nagpo-provide ng Diyos eh. Diba? Kung si RJ, sinasabihin, oy, mag-offering ka. Diba? Yung bang, kung baga sabi, pastor, automatic na pastor eh. Mag-offering naman talaga ako eh. Diba? Oo. Kasi nga, dapat hindi na sinasabi mo. Diba? Tama? Kaya dapat sa buhay natin, patuloy na tayo. Magtabi. Diba? Minsan, nakikita ko kayo. Bumibili. Di lang basta mong bumili. Kung po, naging lang. Pagtabi ng offering, wala. Kahit piso, wala. Diba? Kahit piso lang. Wala kang maibigay sa Diyos. Wala kang i-offer sa Panginoon. Walang pakaw mo. Diba? Gusto mo, ang dami mong kinakakit, minumot mo. Diba? Para yung sinabihan ni Sister Joyce nung nakaraan. Diba? Uy, wala ka. Bagay nyo naman, yung binibigyan nyo pa yun. Hindi ka nag-offering. Dapat nag-offering. Diba? Ay, ikaw ba? Sis na, Ayla. Try na, mag-offering. Kaya naman, pag nag-offering kayo, ibiglas kayo ng Sister Patricia, na? Sabi ni Pastor Patricia, Pastor, wala nga kami pera eh. Diba? Gusto mo nga magkaroon. Sister Patricia, gusto mo magkaroon na? Kasi ayaw niya daw. Grabe ka. Ha? Diba? So, ano kailangan gawin? Magtanim ka na. Kasi nga, gusto mo magkaroon eh. So, ano gawin? Mag-invest na kayo. Kasi bakit? Yung binibigay natin sa Diyos, hindi mabalik ng walang kapuluan yan. Babalik at babalik din yan. Bakit? Kasi nga, ang Diyos ay tapat para suklian lahat ng ating ginagawa. Doon, huwag tayo mag-expect. Diba?
Kasi ang Diyos hindi naman liko eh. Magbibigay talaga ang Diyos. Pero nawa, huwag ka lang basta magbigay dahil ngayon nga, may inaasahan kayo. Kasi nga sabi ng Panginoon, dapat mo kung walati, i-glorify mo naman ako sa buhay mo. Na po, kaya challenge po this evening mga kapatid, be a doer of the word. Be a doer of the word, not hearers only. Na po, maging tagasunod tayo na sa dance, maging tagagawa tayo. Ipamuhay natin yung ating napapakinggan. Na po, makita ang kabanalan, makita ang kaayusan. Diba? O, kayo mga maguhan namin nakakasama, dapat may nakikita kakaiba sa inyo sa inyong tahanan. Dapat nagpapapuna kayo. Dapat nagiging matulungin na kayo. Kasi bakit? Narinig din yan eh. Tama, narinig nyo dito. Tapos hindi yung ginagawa sa tahanan. Ano sasabihin ng magulang yun? Pastor, wala naman nagbago eh. Yung anak ko, ganyan. Ay, huwag ko na nga pasimbahin mo. Yan, tuloy, hindi ka pinasimba. Bakit? Kasi wala nakita ang pagbabago. Hindi nakita na ikaw ay totoo. Di ba? Kaya sa buhay natin mga kapatid, patuloy tayo maging tagagawa ng salita ng Diyos. Ako, sana po sa buhay natin, patuloy na tayo maglingkod sa Panginoon. Yung mukha na tayo sa glit. Nagkain tayo, patuloy natin ating short devotion. Sa gabing ito, tayo manalangin ng spray. Ang maraming Diyos sa dila sa lahat.